Isang magandang hapon mga kapatid. Ako po ay muli nag-iimbita sa inyo na sumubaybay sa ating Grace Everyday. At humili ko po na tayong manalangin. Panginoon, salamat po. Minsan pa, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Ano man ang aming mga kasalanan, Panginoon, mga pagkakamali, ilingi po namin ng kalinisan. Salamat po sa inyo, Panginoon, na siyang gabay namin sa bawat araw. Salamat, Panginoon. Gabayan niyo kami at pagpalain niyo kami sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa regalo ng Banal na Espiritu Santo. Tayong lahat ay nakatanggap ng regalo. Mula nung tinanggap natin ang ating Panginoon, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu Santo. Yan po ang sinasabi ng kasulatan, na ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinagkakalooban niya ng Kanyang Espiritu. Ito po kasi yung nagpapaunawa. Hindi lamang po yung sarili nating pag-iisip, sarili nating karunungan at kaalaman, ang nagbibigay nito ay ang Espiritu Santo. Ating pong pag-usapan yan. Buksan po natin sa Genesis. Genesis tuloy. Galatians po. Sorry po. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Maiksi lamang po, napakiksi lamang po ng ating paksa sa araw na ito. 5:22 to 23. Basahin ko na po, no? Galatians 5:22 to 23. Pero basahin na po natin hanggang 26. Maiksi lang naman po yan. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, verse 23, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay, at pinatay na ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, ang likas nilang pagkatao, kasama ng masamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghahari sa ating buhay. Huwag tayong maging palalo, palaaway at mainggitin. So yung ating pag-usapan yung goodness, yung kabutihan. No? Napaka-iksing salita pero kailangan makita sa mga mananampalataya. Lahat po tayo ay binigyan ng Espiritu ng Diyos at kasama po yan po ay bunga. Kung mapapansin niyo po sa ating pinag-usapan, magkakasama siya sa loob ng sa isang sanga. Nakita niyo po isang sanga. Magkat may mga sangang maliliit, pero sa isang sanga, sama-sama po yung bunga. Kumpul-kumpul po siya. At sinabi dyan, sila ay nakapaloob sa pag-ibig. So yung ating pag-usapan ay yung goodness. Sa Tagalog po niyan ay kabutihan. Yung kabaitan po, yung kindness. Yun po yung Tagalog na pinabanggit dito. Pansinin niyo po yun sa Galatians 5:19. Magkahulugan din yung pagkagalit at pagkapuot. Ito po yung kabaliktaran ng kabaitan at kabutihan. Pagkagalit, iba yung pagkagalit at iba rin yung pagkapuot. Iba yung kabaitan at iba din yung kabutihan. Yung kabutihan ay kabaitan dapat maging likas po yan sa mga mananampalataya. Pwede natin sabihin kahit naman yung hindi mga Kristiyano, mayroon na siyang kabaitan Tama, dahil likas yan Pero mas dadagdagan ng Diyos kung nasa iyo yung Espiritu Santo. Okay, kabutihan.
marami po tayong nakikita na ang mga tao ay meron din ito kahit hindi naman sila mananampalataya. Sapagkat hindi ka sa tao, nung nilikha naman ng Diyos ang tao, sabi doon, hindi pa nagkakasala ang tao, meron na siyang kabaitan at kabutihan bilang tao. Pero iba itong sinasabi ng Galatians, ito'y kaloob, bunga ng Espiritu Santo. Ito po'y hindi pansamantala. Hindi po ito nawawala. Kung papansin ninyo, pag-ibig ang nauna, nakapaloob po yung kabutihan sa pag-ibig. Hindi ka pwedeng may pag-ibig ka pero wala kang kabutihan. Meron kang kabutihan pero wala ka naman pag-ibig. So hindi pwedeng maalis yung isa. Magkasama kasi kaya nga bunga Titignan niyo po yung bunga, magkakasama sila, kumpul-kumpul po sila. Sabi yan ay bunga ng Espiritu Santo. Hindi ka pwedeng walang pagpipigil sa sarili kung wala kang pag-ibig. Meron kang pagpipigil sa sarili pero wala kang pag-ibig. May pag-ibig ka pero wala kang pagpipigil sa sarili. Parang hindi parang hindi siya magtali, mag-ugma. Tingnan niyo po Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Inuna na po yung pag-ibig. Ito nakapaloob yung kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan at kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Magkakasama na po siya. Alam niyo po, ang Panginoon po natin ay lubhang napakabuti. Kaya nga yung kanta natin, God is good. All the time, no? Ang Diyos ay mabuti. Sadyang kaibuti ng Panginoon. Sapagkat makikita mo yung pag-uugali ng isang tao kapag ka siya ay may ugnayan sa ating Panginoon. Pero minsan may mga question tayo, bakit minsan meron naman ugnayan na siya sa Panginoon pero parang wala siyang kabutihan? Maaaring hindi pa po siya na-develop. Kasi lahat naman po ng mananampalataya ay dumadaan sa proseso. Hindi naman agad-agad ganun na siya kabait o napakabuti niya. So dumadaan siya sa proseso unti-unti, tinuturuan siya ng Panginoon. Hinuhubog siya ng panahon. Kaya itong kabutihan, matanggap natin sa Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay pwede nating magamit para dun sa mga di mananampalataya. Totoo na, minsan nasusubok po tayo na ipinapakita lamang kung nai-apply natin yung kabutihan. Napakahalaga ng kabutihan, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi kung wala ito sa mga Kristiyano, mahirap atang magministeryo. Kasi number 1 ang kabutihan mo sa kapwa mo bilang nakabahagi ng magaganda, mabuting bagay sa Diyos. So kailangan mo itong i-share Hindi mo pwede itong sarilinin. Ito yung tinuturo ng Biblia, ang kabutihan. Tignan natin yung mga mananampalataya nung bagong tipan, nung panahon ng ating Panginoon. Hindi ba sila Apostol Pedro? Sila din po ay nagsimula. Nung una ay makikita niyo yung pangit nilang pag-uugali, yung kagaspangan ng kanilang pag-uugali. Pero habang sila ay natututo at tinatanggap yung katuruan ng Panginoon at sinasapamuhay, makikita natin yung kabutihan na kanilang inia-apply sa kanilang buhay. At maraming mga Kristiyano mga tagasunod ng ating Panginoon, Kristiyano, nung panahon ng
apostol. Sila ay naglilingkod sa Panginoon at yung iba naman ay pinagbibili yung kanilang ari-arian. Dahil sa kanilang kabutihan, ito yung sinishare nila sa mga mananampalataya. At binibigay nila itong suporta sa mga apostol para tugunan yung pangangailangan ng mga mananampalataya. At sa panahon natin po ngayon, napaka halaga nitong kabutihan na tinanggap natin sa Diyos at ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y bunga ng Espiritu Santo. Hindi pala ito dahil sa matyaga kasi ako. Hindi. Ito'y bunga, regalo. Kasi nung tinanggap mo ang Espiritu Santo, kasama mong tinanggap ang lahat ng bunga na binanggit dito sa Genesis chapter 5, verse 22. At kung mapapansin niyo po, yung kabaliktaran nito ay nasa Genesis 5:19. Sabi ko nga sa inyo kanina, binanggit yung kabaitan, kabutihan. Sa 19 po, binanggit naman yung pagkagalit at pagkapuot. Ito yung kabaliktaran ng kabutihan at kabaitan. Ito po yung ating magagamit sa ating mga kababayan na especially yung gusto nating mabahaginan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin yung kabaitan, yung kabutihan na tinanggap mo sa Panginoon, gusto mong i-share sa kanila. Napakahalaga dito mga kapatid. Kabutihan, maraming mga kapatiran ang nagsusupport sa ating local church. Alam niyo po kung wala po yung kabutihan na yan, mahirap pong itaguyod o mahirap magpatuloy ang isang simbahan sapagkat magiging makasarili yung mga miyembro at uunahin nila yung pansarili. Pero dahil nga nakatanggap ng Espiritu Santo ng kabutihan ng Diyos, isinishare nila ito sa mga taong naglilingkod sa Diyos at yun yung support nila na yun ay tumutugon dun sa mga gastusin ng simbahan. At ito rin po yung dahilan kung bakit po tayo ay nagkukumit sa bawat isa. Yung kabutihan. Huwag daw nga po natin kakalimutan yung kabutihan. Kung ano yung tinanggap natin sa Diyos, ng kabutihan, ay ating iparanas naman dun sa mga hindi pa nakaka-experience nito. Mga kapatid, napakaiksi lamang po na ating paksa. Kabutihan. Kabutihan ng Diyos na laging ipinapadama sa atin. Sa tuwing tayo magkakasala at lalapit sa Kanya, ipinaparanas ng Panginoon ang Kanyang kabutihan. Ipinaranas ng Diyos ang kabutihan hindi lang sa iyo, sa iyong pamilya, at hindi lang sa iyong pamilya, makikita mo sa lahat ng tao. Sapagkat yan ay katangian ng Diyos na hindi pwedeng alisin. Sabi nga natin, kapag ikaw ay nakakita ng isang tigre, yung tigre, yung may mga stripe sa katawan. So makikita po natin, hindi na po nila pwedeng alisin yung stripe na yun sa katawan. Dahil yun ay bahagi na nila. So ang Diyos po, hindi mo pwedeng alisin yung kabutihan eh. Kaya nga kahit ang sino mang tao na nagkakasala, kakamali kahit gaano kabigat yung kanyang kasalanan, gaano mang kalaki ang kanyang kasalanan, kapag siya ay tunay na nagsisi at lumapit sa Diyos, ipararanas sa kanya ng Panginoon ng kanyang kabaitan. At aawitin ng taong ito, God is good sa lahat ng oras. All the time. And all the time, God is good. Yun lamang po mga kapatid, salamat po. At pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon. Minsan pa na ang kabutihan mo ay patuloy na iparanas mo sa amin upang lalo kami magpusige, lalo po namin hanapin ang kalooban mo Panginoon. At gandi po maiparanas po namin sa aming mga kapwa-tao Panginoon. Salamat po sa inyo sa pangalan ni Jesus.